Sa ibang balita mga kapuso, tuluyang nalusaw ang Bagyong Luis. Nag-iwan yan ng mga pinsala sa iba't ibang bahagi ng Luzon, lalo na sa norte. Dahil diyan, libu-libong pamilya ang kinailangang ilikas. Nakatutok si Ian Cruz. Nagpabaha ang mga pag-ulan sa La Union kahapon. Sa ilang kalsada sa San Fernando City, itinulak na lang ang ilang sasakyan dahil sa baha. Pahirapan sa pagmamaneho ang mga motorista. Ni-rescue rin ang mga empleyadong stranded sa isang opisina sa San Fernando City. Binahari ng ilang barangay sa bayan ng Nagilian. May mga nilikas na alagang baboy sa isang barangay. Yung motor ko, hindi ko na naitaan kaya iniwan ko na lang po sa ibang barangay yung motor ko, ma'am. Malulunod na po sila kaya yung mga baboy po pinunta na po sa mas mataas na lugar. Mga alagang baka naman sana ang kukunin ng dalawang ito sa isa pang barangay pero sila ang na-stranded. Mabilis din ang pagtaas ng baha sa barangay Mamating Sur kasabay ng malakas sa pabugso-bugsong hangin. May mga nabuwal ding puno sa ilang lugar dahil sa lakas ng hangin kaya nagkasa ng clearing operations ang Kapitolyo. Yung iba pong mga tahanan, may mga nagsiliparan po ang bubong, may mga signages din po na natanggal dahil po sa lakas po ng hangin po. Halos 200 pamilya ang inilikas sa mga evacuation center. Meron pong 159 families or 484 na individuals ang nananatili po sa mga evacuation center sa bayan ng Nagilian at Bagulin, habang meron naman pong 29 families or 90 na individuals ang nananatili naman po outside evacuation centers. Mostly po nasa mga kamag-anak po nila itong mga ito. 34 na barangay ang nakaranas ng power interruption sa Bawang, Nagilian at San Fernando City. Binahari ng ilang kalsada sa Lingayen, Pangasinan. Mahigit isang talampakan ang taas ng baha sa isang ito kaya hindi makadaan ng light vehicles. Hindi na makalusong yung tubig dito. Iniiwasan na namin yung parting malalim. Humihingi din po kami ng tulong sa mga MRF and then po kay Menro po. Kay Menro and then sa ating PD para po sa mga equipments po nila na makakatulong sa pagtanggal ng buhangin sa ating Baywalk area po. Sa kasagsagan ng ulan, nabuwal ang isang puno kaya humambalang sa sumulong highway sa Antipolo, Rizal. Nadaganan nito ang isang motorsiklo kaya sugatan ng rider. Tinamaan din ang isang siklista. Agad naman po natin i-dispatch yung mga ambulansya para pumadala sila sa pinakamalapit po na pagamutan. Bumagsak din ang isang poste ng kuryente kaya sumikip ang daloy ng trapiko. Nagmamadaling inani ng mga magsasaka ang mga tanim nilang carrots sa Atok Benguet habang bumubuhos ang ulan. Pwede kasing masira ang itinanim kung di pa aanihin. Pero sa kanila, perwisyo yan. Biyaya naman yan sa mga tanim ng mga magsasaka sa Kasiguran, Aurora. Kasi nung nakaraan halos matuyo na yung tubigan, nagbibitak-bitak na po yung lupa namin na nandito. 50-50 na makasurvive pa yung tanim namin. So ngayon po ay thankful po kami. Sa Baguio City, pansamantalang isinara sa non-residents ang Cannon Road dahil sa delikadong road conditions. Pinag-iingat ng lokal na pamahalaan ng mga motorista at inabisuan silang dumaan sa mga alternatibong ruta. Nagpabagal naman sa daloy ng trapiko ang baha sa Nagilian Road sa Barangay Irisan kahapon bago maglandfall ang bagyo. Sa gitna yan ng isinasagawang drainage widening sa lugar ng DPWH personnel. Rumaragasa naman ang Dupinga River sa Gabaldon, Nueva Ecija dahil sa magdamag na pag-ulan. Habang sa Cabanatuan City, mistulang ilog na ang isang kalsada dahil sa baha. May libreng sakay sa bangka ang barangay. Libre lang po para sa mga kabarangay. Mas malala pa ang baha kahapon na hanggang lieg ng ilang residente. Pagka mayroong malakas na nagagaya po sa misapa, umapoy sapa, saka lang po sa lalalalim. Sa tala ng City Hall, 14 na barangay ang binaha. Halos 2,000 pamilya ang inilikas sa 3 evacuation center. Ian Cruz, nakatutok, 24 oras.